Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalan ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi wa aminihi Alhamdulillah wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalan ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi wa aminihi ala wahyi نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin na ngayon ay February. So, nandito ngayon yung isa sa mga programa na ipagdiriwang ng mga kababayan natin, mga hindi Muslim. At ito yung sinasabi nilang araw ng puso o itong Valentine's Day. So ito yung aking nais talakayin sa gabing ito dito po sa Saudi Arabia, sa oras ng Saudi Arabia. At madaling araw naman ngayon sa mga kapatid natin na sumusubaybay sa atin dito po banda sa Pilipinas. Ano nga ba ang hatol ng Islam dito sa tinatawag na Valentine's Day? Kasi marami po mga kapatid, ang mga Muslim, ang kapatid nating mga Muslim ang nakikisali sa nakikilahok sa programa nito, ang pagdiriwang ng Valentine's Day. Ngayon, bago ito mga kapatid, itong Valentine's Day, alam natin na hindi lingid sa kaalaman ng marami na ito ay nangyari o kaya bago ito na ipagdiwang sa panahon doon sa Roman Empire. Dahil nga yung king ng Roma noon ay ipinagbawal niya sa mga wala pang asawa na sila ay mag-asawa. Ipinagbawal niya sa kanyang mga kawal, sa kanyang mga sundalo na sila ay magkaroon ng asawa dahil ayaw niya na yung kanilang focus ay mabaling sa kanilang mga pamilya. So ang nais ng hari noon na ang focus lamang ng mga hindi pa nakapag-asawa ay sa labanan lamang. At upang gawin mga sundalo lahat ng mga binata at sila ay magkukonsentrate lamang sa gera at labanan. Ngunit sa panahon noon, nung last 300 years, ay last 200 plus years ay yung pari na ang kanyang pangalan ay si Valentine ay hindi niya nagustuhan ang kautusan ng hari ito. Hindi niya nagustuhan ang pananaw o kautusan ng hari ito noong 3rd century. So ngayon, ang ginawa niya, itong pari na si Valentine ay ikinasal niya yung mga binata, yung mga wala pang asawa. Dahil ang paniwala niya na hindi dapat na sila ay hindi na magkaroon ng pamilya. So ikinakasal niya sila, kumbaga linabag niya ang kautusan ng hari sa time na yun. Ito po yung sinasabi nilang alamat ng Valentine's Day. Hanggat sa ito ay nabunyag, itong sekreto ng pari na ito na si Valentine ay nabunyag ito at pinahuli siya ng hari. Dahil hindi nga niya po matanggap na may isang tao na sasalungatin ang kanyang kautusan na huwag bigyan ng asawa ang kanyang mga kawal. Nang dahil doon ay pinahuli niya si pari na si Valentine. At nung siya ay mahuli, siyempre merong jail guard, may tagabantay, ang pari na ito sa kanyang kulungan hanggat sa siya ay nagkaroon siya ng relasyon sa anak ng jail guard, sa anak ng nagbabantay sa kulungan. At dito mga kapatid, hanggat sa dumating yung time na hahatulan na siya ng bitay. Nung siya ay hahatulan na ng bitay, ay nagsulat siya doon sa kanyang minamahal. Yung anak ng jail guard, siya ay nagsulat doon at nilagay niya ang kanyang, kumbaga parang their Valentine, their my Valentine. So isinulat niya yun. At doon na siya namatay at nangyari ito noong 270 sa Gregorian calendar, 270 sa buwan ng February 14. Naganap ito
ang pagbitay sa kanya sa February 14, 270 sa Gregorian calendar. Kaya mga kapatid, itong pagdiriwang na ito hanggat sa ito ay pinanghawakan na ng mga kababayan natin, mga Kristiyano, ang pagdiriwang ng Valentine's Day. Hanggat sa ginawa pa dito banda sa Europe noon, sa Europe, ay mayroon diyang lugar sa Europe, sabi ng mga eskolar natin, na isusulat yung pangalan nung babae at kung sino doon ang mabubunot ng lalaki, ay magkakaroon sila ng relasyon doon sa babaeng yun sa loob ng 1 taon. Magkakaroon sila ng relasyon sa loob lamang ng 1 taon. Parang laro-laro lang yung nangyayari. Itong tinatawag nilang Valentine's Day. Ngayon, ano nga ba itong Valentine's Day? Sinasabi nila araw ng puso. Ito nga ba ay araw kung saan tayo ay magmamahalan sa ating pamilya, magkakaroon ng pagmamahalan sa ating mga kamag-anak, dadalawin natin sila, magkakaroon ng reunion, o kaya ay pagmamahal sa kapwa, magbibigay tayo ng tulong, bibili yung mayaman ng mga kagamitan, pagkain, magpapakain sa mga mahihirap, o pagmamahal sa asawa, o pagmamahal sa anak. Ano kaya itong tinutukoy nila sa araw ng puso? O kaya may iba silang tinutukoy dito sa araw ng puso? Kung titingnan natin mga kapatid, itong araw ng puso, hindi ito tumutukoy sa pagmamahal sa pamilya, o pagmamahal sa magulang, o pagmamahal sa mga mahihirap, o pagmamahal sa kamag-anak, hindi. Kundi ito ay pagmamahal o pagkakaroon ng relasyon. Makikipagrelasyon dito, kapatid. So ito po ay pinagbabawal ng Islam. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu zina. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyong lalapitan ang pangangalunya. Huwag niyong lalapitan ang pangangalunya. Itong araw ng puso, mga kapatid, ito yung araw kung saan inuutusan ang tao na gumawa ng bawal. Makikipag-date sa kanyang minamahal na ito ay pinagbawal ng Islam. So, ibig sabihin kapatid, itong araw ng puso ay araw kung saan paggawa ng ipinagbabawal sa Islam. Pakikipag-relasyon sa hindi asawa. So, anong ginagawa sa araw na ito, mga kapatid? Alam natin, yung pagsusuot ng pula, yung pakikipag-date, o kaya pakikipagrelasyon, o pagbibinta ng mga Valentine card, o ano bang mga may kaugnayan sa programa nila ito. Ngayon, ang Islam, ano ba ang pananaw ng Islam sa mga malalaking araw, katulad ng mga mahalagang araw, katulad ng Valentine's Day, tulad ng Christmas, New Year, ano pa bang mga ibang araw na tinatawag nila, at ngayon ay nasa Valentine's Day na naman tayo. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, al-a'yadu min jumlat ash-shara' wal minhaj wal manasik allati qala Allah Ta'ala anha. Ang yung pagdiriwang ng mga malalaking araw, sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ay kabilang ito sa ating batas. Kabilang ito sa batas ng ating relihiyon. At hindi ito pwedeng isagawa maliban lamang kung may katibayan. Maliban lang kung may katibayan. Hindi pwedeng magdiriwang lang tayo basta-basta na walang katibayan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. At bawat pamayanan, bawat nasyon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay naglagay kami mula sa inyo ng batas na inyong susundin, wa minhaja, at pamamaraan. So hindi tayo pwedeng magdiriwang ng walang batas na isinabi ng Islam na ito ay pwede. So marami sa kapatid natin ngayon na lalo na sa ating mga kapatid na mga born Muslim na nakikisali, nakikihalubilo sa programang ito ay nakakalungkot, mga kapatid, dahil hindi ito programa natin. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku. At bawat nasyon, bawat pamayanan ay gumawa kami, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng kanilang Eid. Bawat nasyon ay naglagay kami, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na may mga malalaking araw. So, ngayon, ito ang kanilang sinusunod. So, ang Valentine's Day ay hindi kabilang sa ating relihiyon. Kaya ikaw, kapatid na Muslim, kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa iyong relihiyon,
kung ikaw ay tunay na sumusunod sa Islam, hindi ka dapat nagsusuot ng pula. Hindi ka dapat nakikipagpalitan ng pulang rosas. Hindi ka dapat nakikipagbigayan ng mga card sa iyong mga classmate, sa iyong mga kakilala, o sino man. Ito ay hindi pagsulog sa ating relihiyon. Nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin, fahuwa minhum." Ang sino mang gayahin niya ang programa, ang pananamit, ang pananalita ng ibang mga tao na hindi kabilang sa ating relihiyon, tunay na kabilang ka sa kanila. Espesyal ito sa kanila, yung Valentine's Day, hindi kabilang sa atin. Yung pagsuot ng pula sa araw ng Valentine's Day, hindi kabilang sa ating relihiyon. Yung pagbili ng pulang rosas na ibibigay mo sa iyong minamahal, hindi kabilang sa ating relihiyon. Ang pagbili ng Valentine's card at ibibigay mo sa iyong classmate, hindi kabilang sa ating relihiyon. Kaya kapag ikaw ay gumawa ng ganito, o kaya nagbinta, o nagbigayan, o nagkipagpalitan, tunay na kabilang ka sa kanila. At hindi ito tatanggapin sa iyo sa kabilang buhay. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Ang sinumang gumawa ng isang uri ng pagsamba, dahil itong pagdiriwang sa mahalagang araw na ito ay ang pagdiriwang ay kabilang sa ating relihiyon. Ibig sabihin, kung ito ay walang katibayan sa Islam, hindi mo pwedeng isagawa, hindi mo pwedeng gawin. Dahil ikaw ay nakakagawa ng bid'a. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Layuan din, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga makabagong pagsamba. Fa inna kulla muhdatsatin bid'a. Dahil ang lahat ng makabagong pagsamba na hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag itong bid'a. Wa kulla bid'atin dalala. Wa kulla bid'atin dalala. At lahat ng bid'a ay daan sa kaligawan. Wa kulla dalalatin fin nar. At ang sino mang gumawa ng gawaing ligaw, tunay na ang kanyang patutunguhan ay ang impyerno. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli qaumin 'ida." Ang bawat pamayanan, ang bawat grupo, ang bawat nasyon ay mayroong sariling Eid. May mahalagang araw, piyesta. "Wa inna hada 'iduna." At ito ang ating Eid. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Anas radhiyallahu anhu, isa sa naglingkod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Makkah papuntang Madina, nakita niya kalima Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madina. Nung dumating siya sa Madina, walahum yawmani yal'abuna fihima. Nakita niya, natagpuan niya yung mga sahaba, yung mga taga-Madina, na sila ay nagsasaya. Nagsasaya sa isang malaking araw sa Madina na dalawang araw yung ginagawa nila na ito. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadani al-yawman?" Anong dalawang araw itong siniselebrate? Anong dalawang mahalagang o malalaking araw na ito na inyong ipinagdidiriwang? Sabi ng mga tao sa Madina, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Ito ay aming pinagdidiriwang, kami ay nagsasaya nung time ng kamangmangan, nung hindi pa dumating sa amin ang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma." Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinalitan niya sa inyo ang dalawang araw na ito ng Yawmul Adha wa Yawmul Fitr. Mayroon tayong dalawang pagdiriwang lang, ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha. Ang Eidul Fitr ay sa buwan ng Ramadan, kapag natapos na po ang buwan ng Ramadan. At ang Eidul Adha ay kapag tapos na naman po ang ating Hajj. So dito mga kapatid, itong Valentine's Day, hindi kabilang sa ating relihiyon. Kapag ikaw kapatid ay nakikisali dito, kahit na sabihin natin, especially mga kapatid natin dito mga balik Islam, alam natin na sa pinanggalingan mong relihiyon ay nandito pa ito. Kung sakaling bigyan ka ng pulang rosas, ikaw ay babatiin ng Valentine's Day, ikaw ay bibigyan ng card, hayaan mo na. Okay? Huwag mo na itong, huwag ka na mag-response, huwag ka nang makisali, huwag ka nang bumati, huwag ka nang sumagot. Dahil bawal ito sa ating relihiyong Islam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang problema sa ating mga kapatid. Hindi naman natin nilalahat, lalong-lalo na yung mga nag-aaral ngayon sa mga universidad, sa secular, sa school, sa atin sa Pilipinas. Para tayo, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La takunu imma." La takunu imma.
Huwag kayo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan ang pamayanan, kung saan ang uso, doon ka. Kung saan yung uso, pauso, doon ka lang. Wala kang sariling kumbaga desisyon. Wala kang sariling paniniwala. Ang taqulu in ahsana an-nasu ahsanna. Nasasabihin ninyo na kapag naging mabuti ang mga tao, ay magiging mabuti rin kami. Wa in zalamu zalamna. Na kapag sila ay gumawa ng hindi makatarungan, ganun din kami, gagawa rin kami ng hindi makatarungan. Kung sila ay nag-celebrate ng Merry Christmas, mag-celebrate din kami ng Christmas. Kung sila ay nag-celebrate ng New Year, mag-New Year din kami. Kung sila ay nag-Valentine's Day, mag-Valentine's Day din kami. Kung sila ay nag-celebrate ng birthday, mag-birthday ka rin. Kung sila ay nag-celebrate ng Eid al-Fitr, mag-Eid al-Fitr ka rin. So, anong klaseng pagsunod sa Islam yan? Lahat na lang susundin mo. Kung sa ang selebrasyon ng Islam, kasama ka rin. Ang selebrasyon ng mga hindi-Muslim, kasama ka rin. So, hindi ito pinahihintulutan sa ating relihiyong Islam. Yun ang tinatawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na imba na kailangan nating layuan. So, anong dapat? Walakin wattinu anfusakum. Ngunit ilagay ninyo ang inyong sarili sa iisang desisyon lang. Sa iisang pananaw lang. In ahsanan nas an tuhsinu. Kapag naging mabuti ang mga tao, maging mabuti kayo, ibig sabihin, dapat palagi kang nasa kabutihan. Wa in zalamu an la tazlimu. Na kapag sila ay gumawa ng hindi makatarungan, huwag kayong hindi makatarungan. Huwag nyo silang gagayahin. Ang tingnan mo yung makakabuti, ang tingnan mo yung nasa aral ng Islam, huwag mong susundin ang wala nasa aral ng Islam. Yung nakakalungkot mga kapatid. Minsan, ang sasabihin nila, kasama ito sa aming school, kailangan namin sumali sa Valentine's Day, kailangan namin mag-contribution para sa pagbili ng rosas, pagbili ng regalo, pag ganito ganyan, para sa pagsali sa programa. Subhanallah kapatid. Kung talagang tunay na ikaw ay nagmamahal sa iyong relihiyon, hindi mo ipagpapalit ang iyong relihiyon. Hindi mo ipagpapalit dahil lang sa Valentine's Day. Dahil lang sa kaibigan mo na hindi Muslim. Dahil lang sa school ka na hindi Muslim. Kaya ikaw naman ay makikisali at makikihanubilo, ipagpapalit mo ang iyong relihiyon, ipagpapalit mo sa isang grado lang, isang programa lang na wala sa aral ng Islam. Huwag kapatid. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung sakali naman na ikaw ay anyayahan na dumalo at hindi ka pa sasalihin, sasabihin ng iyong kaibigan, halika, friend, pumunta tayo doon sa kung saan mayroong mga selebrasyon ng kanilang mga pag-celebrate sa Valentine's Day, mapapanood natin ang kanilang mga ginagawa. Ikaw kapatid, lalo-lalo na sa aking mga kapatid ng mga balik Islam, kung anyayahan ka ng iyong kakilala o kamag-anak na hindi Muslim, huwag kang sumama. Huwag kang manood. Huwag kang manood sa kanilang mga selebrasyon. Huwag kang manood sa kanilang pagdiriwang. Huwag kang dumalo sa kanilang pagdiriwang kahit hindi ka nakikisalan, manonood ka lamang. Bawal. Bawal yun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang katangian ng isang mananampalataya na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala yashhaduna az-zur, at hindi sila sumasaksi. At hindi sila nanunood sa kanilang mga pagdiriwang. Hindi sila nanunood sa kanilang mga piyesta. Hindi sila nanunood sa kanilang mga mahalagang araw. Yan ang katangian ng isang mananampalataya. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka dapat nanunood sa mga ganito. Hindi ka pupunta doon. Kahit sabihin natin, hindi ka naman nakikihalubilo. Hindi ka naman nakikisali. Pero pumunta ka doon para manood. Panoorin mo kanilang mga program at nakikisali yung mga music, yung mga programa nila, magkakaroon ng concert, pupunta ka doon, subhanallah. Al-Islam ya'lu, wala yu'la alay. Ang Islam ay dapat siya ang nasusunod. Hindi dapat siya ang nasusunod at pupunta ka doon. Yan ang dapat mong tandaan kapatid. Hindi mo dapat ipagpalit ang iyong pananampalataya dahil lang sa makamundong bagay na ito. Huwag mong gagamitin ang pera mo sa pagbili ng car, pagbili ng rosas, pagbili ng pulang damit. At ito naman ang payo ko sa mga nagbibinta. Oo, sabihin natin nagbibinta ka kapatid.
Pero wag naman porket dumating ng February 14, ay bumili ka na rin ng mga pulang damit. Bumili ka na rin ng mga rusas. Bumili ka na rin ng mga card dahil alam mo magbintay ito. Sasabihin mo naman, Ustad, hindi naman ako nakikihalubilo. Hindi naman ako sumasali. Pero ito lang naman sa akin para kumita. Oo, pwede tayong kumita. Pwede tayong maghanap buhay. Pero pinagbawal sa atin na maging dahilan tayo na makikisali, tutulungan natin sila sa kanilang programa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Magtulungan kayo sa paggawa ng kabutihan at takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga gawain, doon natin sila tulungan sa kung ano yung dapat sa Islam. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Huwag tayo magtulungan sa mga bagay na pinagbawal at mga bagay na hindi karapat-dapat sa Islam. So, iwasan natin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Kaya sa mga, alam ko bukas na yung pagsiselebrate. Bukas na yung Valentine's Day. Kaya yung mga hindi na natutulog dyan at excited na sila, mga kapatid ko, mga Muslim, mga born Muslim, ngayon ay alam nyo na ito ay pinagbabawal sa Islam. Kung ikaw ay nakapalista ka na, nagpalista ka na, nakabilang ka sa mga programa ng Valentine's Day, o kaya ikaw ay nakapagplano na isuot yung damit mong pula na yan, o kaya nakapagplano ka na bibili ka ng mga kung saan ng card, o nakasulat ka na ngayon ng letter para sa iyong kilala, ay huwag nyo na pong ituloy. Huwag mo na ituloy, kapatid, bukas. Kasi bukas na po, alam kong bukas na po, magsisimula ang pagdiriwang ng Valentine's Day. Kaya kung tunay na ikaw ay mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay sundin mo siya at iwasan mo lahat ng kanyang mga ipinagbawal. Dahil kung ayaw mong ma-impyerno, kapatid, ay huwag kang mag-celebrate. Kaya ngayon, mga kapatid, pinagahan na natin sabihin ito dahil alam ko bukas na, selebrasyon na nila ng Valentine's Day. Kaya yung iba dyan na, mga kapatid natin, alam ko na, hindi pa alam siguro yung mga bagay na ito. So, kaya sinasabi na namin sa inyo, iwasan nyo na maging excited bukas at kayo ay nakaprepare na ngayon ng mga pera ninyo, nakaprepare na yung lugar kung saan kayo pupunta para mag-celebrate na ang inyong Valentine's Day. So, wag na po, kapatid. Wag nyo na pong ituloy. Dahil ngayon ay alam mo ng batas, kung ayaw mong isulat sa iyo ang kasalanan, mas mainam na isulat sa iyo ay ang kabutihan. Mas mainam na manatili na lang kayo sa loob ng inyong bahay. Kung alam nyo naman, lalo na sa mga kapatid ko, mga estudyante sa school, sa mga universidad, sa mga sekundarya na eskwelahan, ay mas mainam na manatili na lang po kayo sa loob ng inyong bahay kung alam nyo naman na ito ay holiday. So, huwag na po kayo lumabas para makiselebrate. Dahil itong bagay na ito na Valentine's Day, ito ay nag-uutos sa paggawa ng haram. Na ito ay nag-uutos sa pangangalunya. Siyempre, magsasama yung dalawa na hindi naman mag-asawa, pupunta sila sa mga pribadong lugar dahil sa Valentine's Day. At yung hindi pa sinagot, sasagutin na sa Valentine's Day. So, nagsasaya sila sa araw na ito. Na hindi naman ito yung gusto ng Islam. Dahil ang araw ng puso sa Islam, hindi lang sa February 14. At ang araw ng puso ay hindi sa hindi mo asawa. Ang araw ng puso ay mahalin mo palagi ang iyong kapatid. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. At hindi magiging kumplito ang pananampalataya ng bawat isa sa inyo kung hindi niya mamahalin ang kanyang kapatid. Kapatid sa Islam, katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Pero sa araw ng Valentine's Day, hindi mo naman kapatid ang mamahalin mo eh. Hindi magulang mo ang iyong mamahalin. Hindi ang iyong kamag-anak ang iyong mamahalin. Ang mamahalin mo yung hindi mo asawa. Subhanallah. Mamahalin mo hindi mo asawa. So, bawal po sa Islam yung ganun. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruwanna ar-rajulu bimra'atin illa kana syaytanu thalithuhuma o thalithuhuma. Kapag ang lalaki at babae ay dalawa na lang sila nag-uusap sa kanilang Valentine's, nag-date sila kainan sa restaurant, nanood ng sine o ano man dyan ang kanilang pinuntahan sa park, ang inyong pangatlo, kapatid, ay syaitan. At kapag tuloy-tuloy yung pagsasama, yan, ay delikado na po yan, kapatid. Kaya itong Valentine's Day, nagtutulak ito sa paggawa ng haram. Kaya kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkatapos mong panood ang video nito, naway maiwasan mo na ang pakikisali o pakikihalubilo o anumang mga may kaugnayan sa bagay na ito,
panunood, pagpunta sa kanilang mga selebrasyon, o pagbibinta ng mga kanilang gagamitin sa programa, pagbili ng mga rosas, o kaya dadaan ka sa halimbawa, nandiyan ka sa Maynila, o saan man sa sulok ng Mindanao, at may nagbibinta, huwag na po kayo bibili, at huwag na pong pagtangkang isuot pa yung inyong suotin, huwag na po kayong sumama sa inyong mga kaibigan na pupunta sa kanilang mga selebrasyon dito ng mga hindi Muslim, at kung may kapatid ka o kaibigan kang Muslim na hindi pa rin mapigilan, huwag ka na makisali sa kanya dahil kung gusto mo na makasali sa kanya sa kanyang kasalanan ay kung ayaw mo masali sa kanyang kasalanan ay iwasan mo ang bagay na ito mga kapatid. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, naway tayo ay manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin lamang natin kung ano yung nakasaad sa Quran at Hadith. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang panghuli, taraktu fikum shay'ain. Nag-iwan ako sa inyo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng dalawang bagay na intamasaktum bihima lang padillu ba'di abada. Na kapag pinanghawakan nyo ang dalawang bagay na ito, hindi ka na maliligo kailanman. Ito ay ang Kitabullah, ang Quran, wa sunnati, at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag lumabas ka pa dito, kapatid, maliligaw ka na. Gusto mo ba ng paraiso? Huwag kang magdiriwang ng Valentine's Day. Kung gusto mo ng impyerno, ituloy mo na lang yan. Yan ay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya babaguhin ang mga pamayanan. Hindi ka niya babaguhin sa ugali mo. Ikaw ang magbabago. Kung alam ang totoo, alam ang mali, gawin mong totoo, iwasan mo ang mali. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hanggat baguhin mo sarili mo, tulungan ka ng Allah. Pero kung ikaw mismo ay hindi nakikinig, nandun ka pa rin, umating ka pa rin ng concert, so pumunta ka pa rin sa kanilang programa, nakisali ka pa rin, wala na tayo doon dahil ay parating na natin ang katotohanan. Kaya sa mga nakapanood, iparating nyo sa inyong mga kakilala at kamag-anak na iwasan nila ang bagay na ito. Bukas, alam natin, bukas na, magdiriwang na sila ng Valentine's Day at tayo ay hindi tayo magdiriwang. Mas mainam magbasa ka na ng Quran, magsagawa ka na ng sala, manatili ka na lang sa bahay, mas mainam yun sa'yo. Kaysa lumabas ka, baka maingganyo ka pa na sumali sa kanila at instead na wala ka ng kasalanan, magkakaroon ka pa ng kasalanan. So doon na lamang po mga kapatid. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.